Okay, so done na po tayo sa 360 degree check natin. And then pare-reverse na po tayo papunta sa PPLX at heading Manila. Okay, so ngayon po tinetest din natin tong DJI Mic Mini natin. So yung introduction po nung nag-perform ako ng 360, nakasuot na sa akin tong DJI Mic Mini. So kahit nasa likod po ako ng truck kanina, plinayback ko yung video, then very clear pa rin naman po yung quality ng audio ng ating video. Okay? So ang gagawin po natin, babalik tayo dun sa kaliwa through roundabout at mag-exit tayo sa Rosario exit po ito pag galing ng SCTEX. Okay. So ngayong gabi i-separate ko po yung topic kanina na nabanggit ko regarding 360 kasi tinanong or nabanggit ni Bossing kanina regarding sa 360 degrees. So welcome to TPLX. Okay. And ang ginagamit po natin na pag video ngayon is yung ating Samsung S23 Ultra kasi dito naka-pair itong DJI Mic Mini. Okay, so going back sa 360 degree check, nabanggit ko po kanina, yan po yung ginagawa namin before nung nasa aeroplano pa po tayo nagtatrabaho. So simply, ang 360 po means parang isang orasan kailangan nating gumawa ng one big round. So kung saan ka nag-start na mag-inspect, doon ka rin mag-end. Okay? So ang 360 po, ginagawa yan ng maintenance crew. At the same time, mandatory requirement din po ng flight crew, yung mga pilots pa. Pero yung cabin crew, hindi po nila ginagawa yan. Cabin crew yung mga pan po natin, flight stewardess. Pass through. Okay, walang nakalagay kung magkano ang balance natin, so hindi po natin alam. So magkarga na lang po tayo mamaya sa pag stop over natin sa Petron, then punta po tayo ng 7-Eleven. Okay, so going back sa 360, ikukan po natin na let's say mag-i-start na yung flight. So ngayon bababa po yung piloto. After niya may set lahat ng mga kailangan niyang iset sa cockpit, since dalawa po sila, either yung captain or yung co-pilot ang nagpa-perform ng 360 degrees check, then bahala na po silang mag-usap. And then sa maintenance crew naman na nasa baba, or ground crew na maintenance, ground maintenance crew, so make sure nila na lahat secured, lahat ng mga safety ng gulong, yung hub cover, lahat ng mga remove before flight. So pag nakikita nyo po yung remove before flight, mandatory po natanggalin yon, yung remove before flight, kasi hindi magpapunction ng mabuti yung eroplano pag hindi natanggal yung mga remove before flight na mga na yun, na mga banners or streamers. Yung remove before flight po, normally nakalagay yan sa landing gear. So hindi po magre-retract yung landing gear pag take off kung nakalagay yung landing gear pin. So yung landing gear pin na yun, meron po yung remove before flight banner. So sa mga instrument naman po na umaasa sa presence ng airflow, doon po yung mga pitot probes na pumupunta, na nagbibigay ng indication ng airspeed indication natin, kung gaano nakabilis yung eroplano, similar sa speedometer. And also yung mga probes ng altimeter
So, yung altimeter naman po, sila naman yung nagme-measure ng pressure differential ng hangin sa cabin. At the same time, sa labas ng cabin, which is yun yung mga nakalagyan ng mga remove before flight na mga banners, para malaman po nila, kasi nagdidepende po doon yung altimeter to determine yung altitude or height. Okay? So, yung mga tail, nagsisimula let's say sa left, pupunta sa left wing, then sa tail, sa belly or under carriage kung tawagin yung mga landing gears. Make sure na kumpleto yung gulong nila, walang flat, and then secured lahat. And then sa makina, walang foreign object damage or FOD kung tawagin. Dahil once na in-start yung engine at merong naiwan doon na tools or gamit, pwede pong mahigop yun ng makina and pasasabugin po natin or sisirain natin ang 50 million worth ng engine, depende po sa aeroplano. And that's 50 million is dollars po ang pinag-uusapan. So lahat po ng piyesa ng aeroplano normally is based sa USD ang kanyang price. Okay? And it's not cheap po. Very expensive po ang piyesa ng aeroplano. Okay? So, yun po ang naging reason with compliance sa safety kung bakit meron tayong 360 inspection. Okay? Medyo madilim po sa area na to. Okay? So, ganun din po, napakaganda niyang i-implement sa sasakyan. Kasi sa sasakyan, let's say ganyan po, nag-stop over tayo sa Rosario para mag-dinner. And then, bago po tayo bumalik sa sasakyan at startin na ulit, napakagandang practice po na ikutan lang natin yung sasakyan. And then ang ginagawa ko po ngayon, ang inad ko sa system is kahit hindi ako nasa bahay or sa HQ, sinisilip ko yung ilalim ng sasakyan. Kasi bakit po? Doon natin makikita kung may nagli-leak na galing sa makina, which is engine oil, or galing sa preno, kung yung leak nasa mga gulong area or sa gitna, sa transmission. So, napakalaking bagay po ng ibibigay niyang kumpiyansa sa ating biyahe na napakadali naman pong gawin kasi ilang segundo lang. Actually, hindi po kayo sasayang or mag-aaksaya ng 2 minuto sa pagsilip sa ilalim. 1 minuto is sobra-sobra na po para inspect yung ilalim. Sa 360 naman, lahat po ng sides makikita natin, which means front, 2 sides, left and right, and then rear. So ngayon po, ano ang kagandahan nun? Let's say katulad kanina, night time tayo ngayon. So inon ko yung mga ilaw. Doon natin malalaman na okay, buo yung mga lights natin, tail light, plate light. Kasi ito po ay hindi lang bibigay ng additional na safety sa atin kapag kumpleto ang ating mga ilaw during night driving. Ito rin po ay iwas sa huli. Kasi may violation po yung mga yan pag nahuli tayo na may mga busted lights. And medyo may kamahalan po yung mga yan. Kung hindi pa ako nagkakamali, yung busted plate light nasa 5,000 pesos po yata yan. So ganun po kamahal. And we are doing, or we will do, the 360 degree inspection. Hindi po para umiwas sa huli, kundi these are all mainly for safety purposes. Yan po ang purpose ng 360 degree check. Bakit po yan na-develop? Okay? So sana po sa ating mga travels, dahan-dahan nating i-implement yung 360. Kasi doon din natin nakikita na lalo kung aalis tayo na aatras, na may mga obstruction pala doon na nung pumunta tayo wala naman. Pero nung bumalik tayo, hindi tayo nag-check, may nagparada pala ng motor sa likod natin, wala tayong rear view camera,
maatrasan po natin yung sigurado kasi hindi naman po natin siya makikita kung wala tayong rear view camera or reverse camera. Sa harap naman, kung aabante na tayo, same po, katulad nitong Grandia, medyo malaki. Meron po palang obstruction sa harap kaya na nagkaroon. Pero nung pumunta tayo, nagparada tayo, wala naman. Like yung kaninang bata na lumapit. Katulad kanina, nung paalis po tayo, may lumapit na bata humihingi ng barya. So sabi ko sa kanya, huwag kang masyadong lumalapit sa mga sasakyan kasi sa sobrang liit niya, baka hindi siya makita. So pwede pong makadisgrasya tayo. Okay? Or may mga biglang pumaradang tricycle. Pagtingin natin, yung tricycle medyo malayo, pero meron po palang steel carrier sa likod na hindi natin napansin. So pag bigla tayong maniobra, pwede po tayong sumabit sa steel carrier na yun. So yun po ang kagandahan kapag bago tayo umalis ay chine-check natin. Pagdating naman po sa gulong, makikita natin kung underinflated na yung gulong or flat. So ayaw nating bigla tayong sumakay sa sasakyan and then later hindi pa tayo nakakalayo. Dali lang po, Binalonan, Manawag Church. Okay, Pastor Rubio sa medyo malayo pa punta. Isip natin. Okay? So, going back po sa pinag-uusapan natin. So, again, yun po yung mga kagandahan na naidudulot ng 360 degree check. Subukan nyo po, napakaganda niyang gawing habit, lalo po sa mga nagdadrive lagi. And meron po akong nabasa minsan, hindi ko na pinanood yung video niya sa YouTube kasi hindi ko kaya po yung mga ganong aksidente. Pero ang story behind is nakauwi na yung buong family. Then para maiparada niya yung kotse sa bahay nila, kailangang pababain niya muna yung mga pasahero niya kasi medyo makitid po yung paparadahan. And then pati siya bababa para mag-discarga ng mga gamit. And then nung bumalik siya sa sasakyan, hindi na po siya nag-check ng kanya, ng surroundings niya. Sumakay na siya, then inatras niya na yung sasakyan. And sa kasamaang palad po, ang buong akala niya nakapasok na yung anak niya na I don't know kung how many years old, para God bless you, parang 2 years old lang po yata. Talagang napakabata po. And then namatay po yung bata, nasagasaan ng sariling tatay dahil lang hindi niya chinek yung paligid niya nung bumalik siya para iparada ng sasakyan. So kung iisipin po natin, yes, accident can happen anytime, anywhere, any day. Pero dun po pumapasok yung mga safety regulations, safety policies and procedures. So kaya po ang bawat company nagkakaroon ng mga safety policies kasi para maiwasan. Although hindi natin mai-stop ang accident, we can never stop accident, pero we can minimize through dito sa paggawa ng mga safety regulations natin or safety habits natin. Okay? So it's a very young age and we just very na mistake na walan ng buhay ang kanilang walang kamalay-malay na anak. Okay, so yun lang po ay isa sa mga examples kung bakit natin
magandang igawing habit or implement sa ating daily operations sa mga nagdadrive na mag-perform ng 360 degree check. Okay. So very highly recommended ko po yan sa lahat ng mga nagmamaneho or kahit pasahero. Kung yung kasama nyo hindi niya hilig na mag-perform ng 360, tayo na pong mga pasahero ang tumulong na mag-inspect bago tayo sumakay sa sasakyan. Isang ikot lang po, one big round lang po yan. Magsisimula ka sa harap, check mo wala ba nakalaylay na ilaw, yung plate number nandun ba, mga nahuhulugan ng plate number kasi loose na yung screw, then walang ilaw sa likod. So tulong na lang po tayo, pero ito po ay highly recommended sa mga drivers na katulad ko. Okay, so yun lang po ang ating topic ngayon sa ating safety paano bang tatawagin natin to, parang good maintenance practices, good habits, Pre-flight checkup. pre-flight checkup. So pre-flight, kasama po yan sa aeroplano is pre-flight, talaga nakasama po yan sa checklist. So pero kung nakalimutan ko yung tawag natin, ano ba yung tatawagin natin? Low budget yung... Yung sinabi natin kanina habang bumababa tayo ng 360. yung 360, ano ba ang tatawagin natin? Maintenance practices. Yun po ang ating itatawag. Good habits. Okay, so mag-isip lang po kami, then ilalagay ko na lang po sa playlist pag may na-finalize na akong pangalan para sa ating ganitong klase ng mga sessions natin. So kaysa nagbibiyahe tayo na nag-iisip lang, so magandang practice din po ito na habang nagbibiyahe ng ganito, na para tayo nagchichismisan, para tayo nagle-lecture, parang consider na nating online class. Na nag-share lang tayo ng mga best practices, good habits, para po mas magkaroon tayo ng mas safer na environment sa ating pag-travel. Okay? So, yan lang po, at salamat po ulit sa panonood at pakikinig. Magandang gabi po sa ating lahat. Salamat po. Ito po pala ay ang ginagamit ko ngayon, itong is DJI Mic Mini. Okay? Salamat po.